si Maestro, mga kabsat. But anyway, ito, pag-usapan natin ito, mga kabsat, no? Ano ba topic natin ngayon, Maestro? Share natin. Oops, ang tagal ah. Uh-oh, wait. Saglit lang. Ayaw magpakita. Don't tell me. Don't tell me again. Alright. Sara Lustay, bistado sa CCTV, mga kakabshat. Anong CCTV yan, Maestro? Damage control ang Office of the Vice President? Oh, ano na naman kaya ang ginawa dito? Nako po. Atin alamin yan, mga kakabshat. Ano ba yung nakita at nabisto sa CCTV? Bistado ba, Sir Tony? Alright, mega love shoutout. Kamusta yung mga kasama natin? Siyempre, nandyan si Yuki Sawaki. Shoutout sa Kabsat. Mark Bon Jovi Pangan. Mega love shoutout. Michael Pangan. Nandyan po si Kan. Gandang gabi, Maestro Paul. Nandyan si Sir Tony from Bulacan. Si O.D. Lennon 3439. Sarah Force. Mega love shoutout. Kabsat. Si Madam Glance Mary, shout out. Proud Ilocana, watching from Hong Kong. Uy, taga Hong Kong pala si Ma'am Glance. Shout out po, Ma'am Glance. Arton Zala Kabsat from Season Pangasinan. Kamusta ka na dyan? Ayan, Yuki Sawaki, kinamusta na rin. Si Alferkian Pornel, shout out Kabsat. Sino ba? Na yung Bangarabi Kabsat, Maestro? Ice Rain Lagmay. Guys, batiin nyo naman si Ice Rain. Happy birthday, Ice Rain. Ikaw, di mo sinasabi, birthday mo pala kahapon. Nasa live pa kita kagabi, di mo man lang sinabi. Malalaman ko pa kay Attorney Claire. Happy birthday, Kabsat, Ice Rain Lagmay. Bakit kanina hindi ako makakomment? Ayun lang. Mami, mega love shout out, Mami Dance. Daisy Cartas is in the house. Shout out. Sir Tony, good evening. Glance Mary, and Yuki Sawaki, Daisy, and Ma'am Den. Sino pa mga bago? Sylvia La Torre, shout out. Sir Tony, Yuki Sawaki, Alice Telesforo, good evening to all. Good evening din sa iyo, Kabsat. Ayan. Ayun, good evening po sa lahat. Like po tayo kay Lodi Maestro, sabi ni Daisy Cartas. Baka hindi pa kayo nag-like. Ilan na yung like natin? Baka naman. Sir Tony, oy! Grabe naman, ang aga naman yan, Ma'am Glance. Salamat, Ma'am Glance. God bless po. Ayan, no? Nagpakulay ka agad si Ma'am Glance from Hong Kong. Salamat po sa pakulay, Madam. Sino pa ba? Sir Tony, Mark, Yuki. Pare-pare na nababasa. Wala na. Ador Birador, shout out sa iyo, Kabsat. Ador Birador. Imotera, shout out, Kabsat. Ayan na, may mga sino pa bagong pasok dyan. Magparamdam na kayo dyan, mga Kabsat. Naku po. Pagpaparinig ng ang weight na yan, pagod na ang puso, naiiyak na ako para kay PBBM. Ramdam ko na ang sakit at sama ng loob na nararamdaman ni PBBM. Kanina siya may sama ng loob, Hisusa. Manang Aimee ba? Walang pwedeng ihantulad ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakaraang Pangulo, simula kay Cory hanggang kay Digong. Yan ang naging paksa namin, mga Bulakenyo. Uy, talaga lang, Sir Tony, ha? Si Senador nyo dyan, pinag-usapan nyo ba si Senador? The most dramatic Senador. Uy, tahimik sila ngayon. Tandaan nyo, December 3 na. Ilang days na lang, 11 days to go, magdi-December 15 na. Nako, hello, warrant of arrest. Tahimik sila ngayon. Diba, napansin nyo? Tahimik yung tatlo. Yung tatlong senador na binabanggit ni Rimulya ng December 15, makakasuhan. Nako po. Shoutout, idol. Make love shoutout, Ma'am Nora Morales. Ayun. Sino pa yung mga bagong pasok dyan? Hindi ko na mapasok. Pumasok na dyan. Imotera, Nora Morales, Ilocana, sino pa ba? Pare-pares na nababasa ko. Wala nang bago. Allen Valencia, shout out. Yuki Sawaki. Yan, okay.
Remia Fasyolan. Shout out, Kabsat. Sino pa? Naku, dami ko nung no. Sino pa di ko nababasa dyan? Nelson Tolin, Kabsat. Kamusta? Kamusta? Nagbabalik si Nelson Tolin, mga Kabsat. Sa mga di pa nagla-like dyan, ba like natin? Tingnan nga, bago natin umpisa itong topic na to. Silipin ko lang yung like, ha. Out of 75 live viewers, sila na nag-like. Baka naman, ha. Sa mga di pa nagla-like dyan, baka naman, 40 likes pa lang, kalahati pa lang nagla-like, mga Kabsat, baka naman. Alright, largay na natin to. So, ano ba, maestro, ang pinag-uusapan natin? Bakit nahuli si Kwan? Nabisto ba talaga? Naalala nyo kagabi, mga Kabsat? Di ba, na-flag down na naman ito? Na-flag down itong si Sara Lustay, mga Kabsat. Lupay-pay na yung tatlong senador, idol. Yun lang. Nako po. Salamat daw sa greetings. So again, happy birthday, Ashlyn Lagmay, Kabsat. Happy birthday. More blessings sa'yo, no? At siyempre, God bless. At siyempre, good health. Ganun naman lagi Mabsat, no? Bakit din ako nagpapakita na si Bato? Yun lang. Ma'am Nora, hindi nagpapakita si Bato pero may 300 plus thousand a month pa siya. May allowance na, may sahod pa. Saan ka pa? O, di ba? Kawawang taxpayer. Napupunta sa mga senador na walang silbi, no? Nagtatago na lang, no? Anak ng kamote. Shout out, umpisa na natin. Sara Lustay, bistado sa CCTV. Ano bang CCTV yan, maestro? Nakita talaga si Lustay sa CCTV? At nag-damage control kaninang umaga? Or kanina lang? Ang OVP dahil sa nabisto tong si Sara? Ganun ba yon? Nako, so linawin natin to, no? Baka sabihin niya, maestro, anong CCTV yan? May bago ba? Iyo ba yung papunta niya sa Australia? Papunta niya sa Dahig? Ganun ba yun? Hindi yun, mga kakabsat. At tinutukoy ni maestro dito, mga kabsat, ito, walang iba. So, punta mo natin dito. Shared. Ay, wait lang. Nako, si Attorney Claire bumubungad sa akin doon, May ibig sabihin yun, Ito, pakinggan natin. Dali lang. Tanggalin natin yung sounds para hindi marinig niyo yung usapan. Bawasan natin yung background music. Alright. Okay, pakinggan natin. Si Models of Manila, saglit. Bagong ibig sabihin daw ba ng OVP ay anong ibig sabihin ng OVP? Overpriced. Overpriced po, mga kakabsat. Na mga items na binili ng opisina ni VP Sara Duterte, tila ba masyadong mahal? Okay? Bakit? Magkano ba kasi yung CCTV na yan na nahuli? Nabisto tuloy kaagad. Kabsat, Models of Manila. Yung pong mga presyo, yung mga items na pinagbibili nila, ano pa yan? Mga premium model ba yan? Ginto yata yan yung pong CCTV na nagkakahalaga lang ng mga 2,500 pesos ay nagkakahalaga ng 2,500, 800 pa ngayon, kaya mas lower pa. Pero yung CCTV na binili nila, magkano? Sa 212,000 pesos. What? Anak ng kamote? 212,000? Isang piraso lang yon, isa. Sa isang building o sa isang opisina, hindi lang isa ang CCTV. Paano yan? So, 212 times kung ilan yung kinuha niya? Ay, grabe naman yan. Tapos ano pa? Kada isa. Ano ba? May AI? AI. Baka merong kwan yun, X-ray. Nakikita lang kalooban. Anak ng kamoting CCTV yan. 212,000? Samantalang, usually, nasa tama yan, nasa 800 to 2,500 lang. Meron ba yung parang mga holographics na lalabas na gano'n? Kaya nga, mag-hologram. Nagsasalita ba mag-isa yung mga CCTV na yan? O yung Siri, kita mo si Sara? Siri? Mutragis. Yung pong mga laptop na usually ay nasa 20,000 to 70,000. Okay? 70,000, maganda-ganda ng laptop yon. Yes. Yung nasa 300,000 kada isa. Ano? Laptop per unit? 301,000? Ay, wow! Anong klaseng laptop yan? Ay, grabe talaga, mga kakabsat. Sara Lustay strikes again.
Agoy. O grabe naman, yung laptop na yan, nagtatransform ba yan? Parang Transformers, nagiging tao, tapos kakausapin ka, hello, OVP, ganun. O tapos yung television na yung 10 to 30,000, nasa 63,000 yung pong mga units. Okay. O, masyadong mahal nga naman. At yung aircon na usually nasa 20 to 40,000 ay nasa 73,500 per unit. Paldong-paldo. OVP nga, overpriced. Pero guys, sumagot na yung OVP guys. Sumagot na sila kanina, bakit ganyan? Alam nyo kung anong sagot niya? Damage control sila. Mamaya malalaman natin. Pero syempre, ito yung nilabas nilang report, mga kapsat, ng COA. Diba? Kasi sinabit nila to sa COA, diba? O ngayon, na-flag sila dyan. Agoy. O ngayon, ano na? Anak tayo ng kamote. Okay, so ito po ay pinag-uusapan ngayon at dapat pong ma-address sana ng opisina ni VP Sara. Tama. So kung tayo po ay laban sa korupsyon, dapat po lahat ng klase ng korupsyon ay against po tayo. At itong mga basic na mga items na ito na dapat naman po ay hindi na ganyan ka-overpriced, di ba? Dapat po nababantayan ng mabuti na sa overpriced dahil bawat pera ng taong bayan po ay dapat na ilalagay po sa mga serbisyo para sa kanila at hindi po nawawala sa korupsyon. Sasabihin ng iba na pinag-iinitan itong si Sara dahil top. Ganun talaga naratibo ng mga garapata. Models of Manila, ganun talaga. Presidentiable daw sa 2028. Sa akin nga po, dapat mas bantayan, mas busisiin yung mga posibleng maging presidente po ng bansa. Kasi kung ngayon pa lang, nagkukuha na nilang mag-overprice ng ganyan, paano pa kaya pag sila na yung presidente? Diba? Dapat po ay pag-aralan po natin. Matuto na po tayo sa ating mga pagboto. Piliin po natin yung mga kandidato na walang bahid ng korupsyon at talagang seryoso po na lalaban dito at hindi yung pinipili lamang, di ba? Hinuhuli lang yung mga kalaban nila pero sa kanilang sariling opisina ay hindi po ma-implement yung good governance at yung walang korupsyon sa mga binibili po at mga pino-purchase na items. Kaya sana po masagot ito ni VP Sara kaagad. Kung meron man silang explanation dyan, baka naman yung mga mga top of the line, mga Meron silang explanation kanina. At ito, matatawa ka sa explanation. Bakit ganyan ang price ng CCTV nila? 212,000 ang price ng CCTV. At yung laptop, 300,000. Ang galing. AI yung mga yan. AI yung CCTV, AI yung laptop, ayun. Tapos nag-hologram pa yan. Laklag ka mo, bistado ang CCTV. Anong klaseng CCTV yan? Diba, mapsa? Tapos taxpayers ang magbabayad. Nakapaw, Sir Tony, ang galing. Paldo-paldo, share, shout out. Sa mga bagong pasok, shout out po sa inyo, no? Priscilla Castro, shout out din mga kapsat sa mga bagong pasok, shout out sa inyo. Sa mga di pa nagla-like dyan, baka naman like and subscribe naman tayo dyan mga kapsat. Shout out natin to. Ako po, ito malalaman natin maya yung rason. Pakinggan muna natin si Attorney Claire. Attorney Claire, pasok. Hindi porket nabigyan ka ng unmodified opinion, hindi ibig sabihin na clear ka na. Pero kasi dito sa pinalabas, ang dating kasi ng Vice Presidente, cleared sila. Cleared na sila. Kaso, kaya siya ay ready to fight. Diba? Those alleged greedy or mga corrupt. Pakinggan natin, hindi yung word na greedy. Parang makamkam. Kasakiman. Diba? Ready siya. Attorney, kadiliman. Kamanin ng mga sakim. Tapos pinagmalaki niya na kami for transparency, kaya kami nabigyan ng highest rating sa unmodified opinion. Napaliwanag na natin ang ibig sabihin doon. Pero paulit-ulit nila itong sinasabi. I don't know kung alam ba niya yung ibig sabihin nito o gusto niya lang ipakita na na-clear kami. When in fact, hindi yung ibig sabihin ng COA kapag sinabing unmodified opinion. Iba yung financial, na na-clear ka sa financial statement mo, financial audit. Iba yung audit report. Yung pinakalaman. Kasi when you say unmodified opinion, it only talks about yung form, the standard form. Correct ka sa paggawa mo ng form. Pero yung laman, tama ba? Yun na. Hindi ka man nangurakot. So yung unmodified opinion, mga ka-clear, hindi yon
Hindi yun tungkol sa question ng pangungurakot. It's only the standard form. So, sana yung iba mga kababayan natin, hindi maligaw sa statement na ito ng Vice Presidente. So, okay, admitted, unmodified opinion, pero it doesn't mean na wala ng question sa mga ginawa mo at sa mga pondong ginamit ninyo. Pero hindi naman ako hindi rating score ang unmodified opinion. Hindi rating score ang unmodified opinion. Milinaw. Tama. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. O, diba? Audit rating. Clear. An unmodified opinion. Ito galing sa COA ito mga clear. Yan na. Commission on Audit yan na. What is unmodified opinion? An unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is an opinion issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared. Financial statement po prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework. Naaayon lang sa alintuntunin na isinagawa or nababase sa FERS, IPSAS. So yung form nila, nagawa mo. Form, framework, kung tama ba lahat. Pero hindi siya patungkol doon sa nilalaman. Kung meron kang nakurakot, hindi yun tungkol sa unmodified opinion. Ituloy. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Hindi yun eh. Diba? Framework lang. Naaayon lang sa standard framework. Pero yun naman, hindi. Okay? Pero pinapakita niya dito na transparent sila. Dahil doon sa unmodified opinion. Na hindi iyon ang nilalaman. Sabi na sa unmodified, sabi ng COA, hindi ibig sabihin yan na yung pondong ginamit nyo, yung pag-audit sa'yo, yung ahensya nyo, nag-comply sa batas. Hindi sinasabi dito, kahit nabigyan ka ng unmodified opinion, hindi ibig sabihin na nag-comply ka sa batas. Nag-comply ka sa rules, nag-comply ka sa regulations, or ginamit mo yung pondo mo ng tama. Economical, effective, or efficient. Hindi yun. Hindi sakop ng unmodified opinion yung mga bagay na patungkol sa batas. Tama. Sa pool. Saklap, attorney, no? Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang utak nila, mga kabsat, no? Basta mga DDS, iba talagang takbo ng utak. Baligtad, attorney. My goodness. Siya, okay na tayo. Ito, mga kabsat, no? Kita nyo to? OVP gumastos ng 300 kada laptop noong 2024. Aabot sa 3.92 million ang halaga ng 13 laptops. Wow! 13 laptops pala yung kinuha nila. Binili sa Office of the Vice President. No? Kaninong laptop kaya mapupunta yung mga yan? Kung nasa 301 and 230 pesos. 301,230 pesos presyo ng kada unit. Batay sa financial records na inilabas ng COA kahapon, mga kakabsat. 88K vehicle donations ng OVP sa 2 schools noong 2024. Di gumagana. Nag-donate ka pa, hindi rin pala gumagana. Anak ng kamote, nag-donate ng tanggapan ng Office of the Vice President ng 88,590 halaga ng mga motor vehicles para sa 2 paaralan sa bansa. Ngunit natuklasan din itong unserviceable ayon sa ulat ng Commission at Audit na naman. Aray ko po. Bistado na, mga kakabsat. Wala nang ligtas talaga. Wala na, mga kakabsat. Iyaon. Dito naman tayo sa 3.4 financial grant ng OVP. Ako, tatalon na to sa ako sa Billionaire Channel. Dali lang. Sige, palipatin natin. Bago tayo pumunta sa sagot ng OVP. Sinagot nila yan Sinagot nila yung mga overpriced nila. Pero bago yan, punta muna natin itong Billionaire Channel. Mag-ending tayo sa sagot ng OVP, mga kapatid. Pero for the meantime, tingnan natin itong 3.4 million ito. Sa mga bagong pasok dyan, baka naman, shoutout sa ating 125 live viewers, no? Sa mga di pa nag-like and subscribe po tayo. Ang COA ang OVP dahil sa atrasado umano nitong liquidation reports. Na-flag din ang isang programa ng opisina ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Yun lang.
Hindi nakaligtas ang Office of the Vice President sa mga puna mula sa Commission on Audit dahil sa mga proyekto at acquisition nito. Sa 2024 audit report ng COA, pinuna nito ang pagbibigay ng OVP ng humigit kumulang 3.4 million pesos bilang financial grants sa mga benepisyaryo ng kanilang Magnegosyo Taday o MTD program. Isa itong livelihood assistance Sablay na naman yan, guys. na makapagbigay ng pinansyal na tulong sa vulnerable sector para makapagsimula ng mga negosyong panghanap buhay. Pero paliwanag ng COA, hindi dumaan sa ebalwasyon ng Department of Trade and Industry at Philippine Deposit Insurance Corporation ang project proposals ng mga benepisyaryo nito. Kinakailangan muna kasing matukoy at matiyak ng mga nasabing ahensya kung feasible at economically viable ba ang proposals sa ilalim ng MTD program. Dagdag ng COA, wala ring naipakitang kahit anong evaluation document o assessment report ang OVP. Paano ba yan? Wala naman pala kayo naipakitang evaluation o assessment dyan, OVP sa COA. Pero kung makapagyabang kayo, di ba? Akala nyo, ngayon, ano kayo? Sampal sa mukha nyo to. Butragis kayo. Sumusuporta sa pagsusuri ng mga project proposal. Bukod pa sa issue ng feasibility... Infinite Stream, shout out! Nakita rin ng COA na may kakulangan sa mga isinumiteng barangay certification ng ilang benepisyaryo ng MTD program. Sa 128 na nagsumite ng kanilang barangay certification, 8 rito ang hindi nagdeklara ng no derogatory record at hindi raw ito alinsunod sa mismong Manual of Operations ng MTD program. Hindi rin daw naisagawa ng OVP ang home visits sa itinakdang oras at hindi rin nakapagsumite ng quarterly monitoring report sa Special Projects Division. Ang mga nasabing pagkukulang, hindi rin alinsunod sa MTD Program Manual of Operations. Depensa ng OVP sa kanilang tugon sa BNC, dumaan daw sa ebalwasyon ang project proposals pero hindi raw ito na document. Kaya gumawa na raw ang tanggapan ng Project Assessment Tool Template para matugunan ito. Giit din ng OVP na kumpleto raw nila ang home visits na nakasaad din daw sa report ng COA. Sa usapin naman ng equipment acquisition, ibinunyag ng COA na mayroong 13 laptop units ang OVP na may kabuuang halaga na 3.92 million pesos. Grabe, no? Pero ayon sa OVP, oversight daw ito. Nagkamali raw ang kanilang staff sa Ayan na guys, na-oversight daw. Meaning may nagkamali daw, Wabsat. Nako, kasalanan nung staff niya to. Isinisik-kawawang staff ni Sara. Bigay nitong summary sa COA. Mali daw yung naibigay na summary, kaya nako po. Damage control na. Ayan na, ibig ko sabihin dyan. Diba? Pagkatapos ilabas ng COA, eto na, nagda-damage control na yung OVP. Mabsat, ulitin natin ha. Baka hindi nyo na-gets. Dito, lights, camera, action. Daw ito, nagkamali raw ang kanilang staff sa ibinigay. Oy, Sara, nagkamali yung staff mo. Mali yung na-report. Anong na-report? Dapat hindi overpriced. Nagkamali kayo dyan. Hindi yan yun. Na-oversight lang yan. Damage control na mga kamsat. Anak ng kamote, wala na. Itong summary sa COA. Sa halip, mayroon daw silang 12 donated photocopiers na may valuation na 3.824 million pesos base sa donor nito. Dagdag ng OVP, mayroon din silang isang desktop computer na nagkakahalagang 92,000 pesos na ginagamit ng tanggapan para mag-edit ng kanilang videos. May video editing, 92,000. Kasama rin daw dapat ito sa supposedly 13 laptop units na nilista ng COA. Kaso, pero base pa rin sa findings ng COA, hindi sumunod ang OVP sa accounting rules ng gobyerno. yun pa din. Sablay pa din. Ayaw lumusot eh. Di ba? Paano yan? Ayaw tanggapin. Paano yan? Nanilista ng COA. Pero base pa rin sa findings ng COA, hindi sumunod ang OVP sa accounting rules ng gobyerno. Hindi sumunod sa accounting rules. Photocopiers nito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mabsat, nagda-damage control sila. Kasalanan daw ng staff. Na-oversight daw. Anak ng kamote yan, di ba? Sinong naniniwala? Wala na, siyempre. Nabisto na eh. CCTV mo na almost 200 plus thousand. Laptop mo na 300,000. Nako po, Sir Tony. Namumuro na talaga. Ibang klase talaga to. Balik tayo. Pakita natin dito. Ito.
Nakita niyo to guys? Nakikita niyo ba? Ito na yun. Ito na yung summary. Oh, mga kabsat. Addition, acquisition of PPE of 36,000 and 39,004 is, ano? SY 2024-25. 19 units. Motor vehicle, 26 million. 13 units of laptop, 3.9 million. Oh my God. Kamote, oh. 7 units of CCTV, 1.4 million. Parang klaseng CCTV. Ano? Ito, nagkuhan sila. Oh, mamasa ito. Meron dyan OVP video room, 2 sets of generator sets, 2 sets of sound system, 2 sets of 6 televisions, 3 units of cabinets, 3 units of Apple Mac Air. Wow, MacBook Air. 1 set of conference system. Oba. The 3.9 million laptops listed on the Office of the Vice President annual audit report that there were actually donated. They donate daw photocopiers and desktop computers, which the OVP said following an oversight description. In a message to ABS-CBN News, the OVP said this was due to lapse. May lapse daw made by one of their staff. The OVP detailed transactions journal vouchers were submitted in COA as well. But the OVP staff made an error in the summary provided by the COA. Nagkamali daw yung staff ni Sara, mga kabsat. Really? Naniniwala kayo? Talaga lang? Eh kung hindi pa mabibisto, di ba? Nako po. Yung CCTV daw kasi, tagos sa laman, kita ang bituka at loob ng bituka, sabi ni VMP Pretty Page. Shoutout, kabsat. Nakapaw. Harold Evan, shoutout, kabsat. Andito yung mga Zera Force, ah. Wala bang live sequence si Boss Mark Ramos? Magandang gabi po sa lahat, VMP family, Zera Force, and always, ayan, maraming salamat, kabsat. Jun Madriaga, shoutout. O, sino pa yung mabaso? O, Ice Rain, kamusta ka dyan sa Cebu? Kamusta na dyan sa Cebu? Naka-recover na ba? Ingat-ingat dyan. O, siya, mga kabsat. So, yan, no, 1.4 talaga, kabsat, per 7 CCTV. Saan ka pa? O, di ba? O, 3.9. Ay, tama, 1.4 plus. Sobra-sobra pa. Tiba-tiba ang tawag dyan. Christmas! Merry Christmas! Merry ang Christmas nila. Tragis na kaya. Samantalang reklamo siya ng reklamo, which is talaga naman nakakapagreklamo. Yung panahon ni Zaldico sa di ba? Yung overpriced laptop ni Zaldico sa DepEd na worth 50 to 60 to 70,000 pero nabibili mo lang ng 20,000 or less. Mga Celeron, di ba? Yung mga mumurahing laptop na kwantas ang binigay sa DepEd, yung ganong klaseng laptop, tapos sasabihin nila nasa 60,000. Walang-wala si Zaldico. Eh kasi si Sara, meron siyang 300,000 kada laptop. Ng kaboting laptop yan. O siya, mabsat. Yan po yung main topic natin. Mag-subtopic na tayo, mga mabsat. Again, maraming salamat po sa mga bagong pasok. Shoutout sa ating 150 live viewers. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe naman tayo dyan, Mabsat. Baka nakakalimutan nyo na. Alright, maraming salamat, Mabsat. So, subtopic tayo. Tragis. Talaga si Lustay. Lustay talaga, my goodness. Siya, subtopic tayo. Here we go.